Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita sa dalawang batang lalaki, na sina Shin at Pio. Ang dalawang batang ito ay mga ulila, at sila ay binili ng isang matandang lalaki na nagngangalang Uncle Ho upang magtrabaho bilang mga alipin. Sa kabila ng mga paghihirap, nagsikap sila para mabuhay at nagtutulungan sila sa kanilang mga trabaho. Pareho silang nagbabahagi ng isang karaniwang pangarap na inspirasyon nang marinig nila ang kwento tungkol sa isang mahusay na general na nagngangalang General Aoki. Umaasa sila na magiging sikat na general sa hinaharap. Sa kanilang libreng oras habang nangongolekta ng kahoy at pagputol ng mga troso, sina Shin at Pio ay may magkasanib na mga sesyon ng pagsasanay sa kalagitnaan ng kagubatan gamit ang mga gawang kahoy na espada. Sa paglipas ng panahon, palagi silang nagsasanay ng magkasama upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang sarili sa pagsasanay araw-araw, sila ay nagiging mga bihasang eskrimidor at malalakas na mandirigma. Isang araw habang nagsasanay, pinanood ni General Cheng ang paggamit ni Pio ng espada at pinuri ang kanyang husay. Kinabukasan, pumunta si General Cheng sa bahay ni Uncle Wo at ipinaalam sa kanya na ang Royal Court ay kumukuha ng mga batang lalaki mula sa iba't ibang lugar para gawing mga sundalo. Humingi siya ng permiso kay Pio na sumali sa espesyal na pagsasanay sa sundalo ng kaharian. Bagamat hindi nakuha ni Shin ang parehong pagkakataon, masaya siya para kay Pio at nangakong susuportahan siya ng buo sa pagkamit ng kanyang layunin. Noong gabing iyon bago sila maghiwalay, nagkaroon ng huling sesyon ng sword fighting sina Pio at Shin at nangakong ituloy ang kanilang mga pangarap. Nagpasya si Shin na pagbutihin ang kanyang mga pagsusumikap sa pagsasanay, na naglalayong masundan niya si Pio at maging isang maharlikang sundalo, na naglalapit sa kanila sa kanilang ibinahaging pangarap na maging mahusay na mga general. Pagkalipas ng ilang araw, pinabuti ni Shin ang kanyang pagsasanay sa gilid ng burol, na nakatuon sa pagpapabuti ng kanyang pagiging eskrimidor. Ang kanyang nakatuong pagsasanay ay humantong sa mga kapansin-pansing pagpapahusay sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, na makikita ng walang kahirap-hirap niyang binasag ang isang malaking bato gamit ang kanyang kahoy na espada. Makalipas ang ilang araw, habang nagpapahinga sa kanyang nakahiwalay na cabin, nagulat si Shin sa biglaang pagsulpot ni Pio, na tila malubhang nasugatan. Sa kanyang mga huling sandali, inihayag ni Pio ang nakakagulat na balita ng isang paghihimagsik sa kaharian na pinamunuan ng nakababatang kapatid ng kasalukuyang hari, na nagpadala ng isang asasin upang patayin ang hari. Sa kaguluhan, si Pio ay pinilit ng mga sundalo ng hari na magpanggap bilang isang hari, na humantong sa kanyang malagim na kamatayan. Bago siya namatay, binigyan ni Pio si Shin ng isang mahalagang gawain upang maglakbay sa isang nayon na may marka sa mapa na mayroon siya. Sinabi niya na sa nayon, makakahanap si Shin ng isang hukbo na maaaring magsanay sa kanya upang maging isang mas mahusay na mandirigma. Nang gabing iyon, mabilis na tumakbo si Shin patungo sa nayong binanggit ni Pio. Gayunpaman, habang nasa daan, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga kriminal na nakapaligid sa kanya, na pinilit siyang lumaban. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang malawak na pagsasanay, nagawa niyang talunin ang lahat ng kriminal ng mag-isa. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, sa wakas ay nakarating si Shin sa tinukoy na nayon kung saan natagpuan niya ang isang simpleng kubo na inookupahan ng isang lalaking nagngangalang Haring Chin, na nakatakas mula sa kaharian. Pagkatapos ay isiniwalat ni Haring Chin kay Shin na sinadya ni General Cheng na dalhin si Pio sa kaharian dahil sa kapansin-pansing pagkakahawig nito sa kanya. Ang kanilang intensyon ay linlangin ang mga traidor na opisyal ng hari, na nagplano ng kudeta sa kanyang nakababatang kapatid na si Prinsipe Saikyo. Samantala, ang mga sundalo ng maharlikang hukbo ay nakarating sa bahay ni Uncle Wo at natuklasan ang walang buhay na katawan ni Pio. Napagtanto ni General G, nakakampi ni Prinsipe Saikyo, na ang taong napagkamalan niyang napatay kanina ay hindi si Haring Chin kundi isang karaniwang tao lamang na nagngangalang Pio. Kasabay nito, si Shin, na nauunawaan na ngayon ang kaguluhan na nangyari sa kaharian at sa sakripisyo na ginawa ni Pio, ay nagtataglay ng matinding hinanakit kay Haring Chin. Sa kanilang matinding pag-uusap, biglang pumasok sa kanilang kubo ang isang asasin na ipinadala ni Prinsipe Saikyo na naglalayong patayin si Haring Chin. Sinubukan ng asasin na manipulahin si Shin para patayin si Haring Chin, na sinasabing siya at ang iba pang opisyal ng hari ang may pananagutan sa pagkamatay ni Pio. Sa halip na sundin ng mga tagubilin ng asasin, si Shin ay lumaban para patayin ang asasin, na pinaghihinalaan niya na ang asasin na ito ang pumatay kay Pio.
Sa isang matinding labanan na may nakamamatay na mga galaw, sa huli ay nagtagumpay si Shin laban sa assassin. Pagkatapos ng laban, bumalik siya kay Haring Chin, na nagpapahayag ng kanyang patuloy na kalungkutan sa pagkamatay ni Pio. Sa kabila nito, sinubukan ni Haring Chin na pakalmahin si Shin, ipinaliwanag na ang mga paghihirap ni Pio ay isang sakripisyong ginawa upang protektahan ang buong kaharian. Nilinaw niya na ang kanyang sariling kaligtasan ay mahalaga upang maiwasan ang kanyang malupit at tiwaling na kababatang kapatid na agawin ang trono, na tiyak na hahantong sa pagbagsak ng kaharian. Iminumungkahi ni Haring Chin ang ideya ng pagbuo ng isang bagong hukbo ng sama-sama upang harapin si Prinsipe Saikyo na tinitiyak na ang sakripisyo ni Pio ay hindi magiging walang kabuluhan. Sa kabilang banda, si Prinsipe Saikyo ay napuno ng pagkabigo at galit nang matuklasan niya na buhay pa si Haring Chin. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga kaalyado na magpadala ng higit pang mga asasin upang patayin ang kanyang nakatatandang kapatid. Kinabukasan, habang si Haring Chin at Shin ay naglalakbay sa kagubatan, sila ay inatake ng isang asasin na armado ng isang may laso na sandata ng karayom. Nilabanan ni Shin ang asasin hanggang sa nagawa niyang pugutan ito ng ulo gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, hindi nagtagal, bumagsak si Shin at nagsimulang mawalan ng malay dahil sa lason mula sa karayom. Sa kabutihang palad, iniligtas ni Haring Chin si Shin at ginagamot ang kanyang mga pinsala hanggang sa gumaling siya. Nang magising si Shin, ang kanilang pinagtataguan ay biglang sinalakay ng isang grupo ng mga maharlikang sundalo. Sa kabutihang palad, ang mga sundalong ito ay pinamumunuan ni General Cheng, na nananatiling tapat kay Haring Chin, na nanumpa ng kanyang katapatan sa hari. Tumutulong si General Cheng sa pagbuo ng plano para mabawi ang trono mula kay Prinsipe Saikyo. Samantala, sa kabila ng hindi matagumpay na mga pagtatangka ni Prinsipe Saikyo na patayin si Haring Chin, nagpasya siyang ideklara ang sarili bilang bagong hari sa harap ng buong hukbo ng kaharian. Sa kabilang banda, si Haring Chin ay nalungkot ng husto dahil ang kanyang hukbo ay kaunti lamang kaysa sa maharlikang hukbo. Upang matugunan ang isyong ito, iminungkahi ng isa sa kanyang mga general na humingi ng tulong sa mga tribo ng bundok upang palakasin ang kanilang mga puwersa. Isinasaalang-alang ang payo na ito, agad na inutusan ni Haring Chin ang kanyang hukbo na maglakad patungo sa teritoryo ng mga tribo sa bundok. Pagkatapos ng isang mapaghamong paglalakbay na puno ng mga hadlang, dumating si Haring Chin at ang kanyang hukbo sa borderlands ng mga tribo sa bundok. Gayunpaman, nang makarating doon, hindi sila malugod na tinanggap ng mga puwersa ng tribo ngunit sa halip ay dinakip at banihag sila. Sa pagharap sa pinuno ng tribo ng bundok, humingi ng tulong si Haring Chin upang mabawi ang trono na ninakaw ng kanyang nakababatang kapatid. Sa kabila ng kanyang kahilingan, tinanggihan ito ng mga pinuno ng tribo, na nagtuturo sa mga nakaraang pagtataksil ng royal court na humantong sa pagkamatay ng maraming mandirigma ng tribo sa bundok. Gayunpaman, sa pagtanggi na sumuko, si Haring Chin ay taos-pusong humingi ng tawad sa mga miyembro ng tribo ng bundok para sa mga nakaraang maling nagawa ng mga opisyal ng royal. Naantig sa kanyang tunay na panghihinayang, nagpa siya ang pinuno ng tribo sa bundok na patawarin siya at pumayag na tumulong sa pagbawi ng trono. Ang mga tribo ng bundok ay nangako ng kanilang suporta sa hukbo ni Haring Chin upang maglunsad ng pag-atake sa Royal Palace. Kasunod nito, nagsimulang magplano si Haring Chin at ang kanyang mga kasamahan ng mga estratehiya upang harapin ang mga puwersa ng royal mula sa iba't ibang direksyon. Inatasan niya sina Shin at General Cheng na pamunuan ang unang hukbo, habang siya mismo ay magbalat kayo bilang miyembro ng tribo ng bundok. Siya ang mamumuno sa pangalawang hukbo kasama ang mga mandirigma ng tribo sa bundok at ang kanilang pinuno. Kinabukasan ng dumating sa kaharian ang hukbo ng tribo ng bundok at ang puwersa ni Haring Chin, ipinaalam ng pinuno ng tribo ng bundok sa commander ng kaharian na ang kanyang mga tropa ay makikipagsanib puwersa sa hukbo ni Prinsipe Saikyo. Sa pagkilala sa mabuting kalooban sa likod ng desisyong ito, pinahintulutan ng commander ang mga sundalo ng tribo ng bundok na makapasok sa kaharian. Pagdating sa loob, ang mga tribo ng bundok at ang hukbo ni Haring Chin ay mabilis na naglunsad ng pag-atake sa mga sundalong nagbabantay sa tarangkahan. Kasunod nito, inutusan ni Haring Chin si Shin at ang unang hukbo na tahakin ang isang nakatagong landas, habang siya at ang pangalawang hukbo kasama ang pinuno ng tribo ng bundok ay magpapatuloy sa pangunahing ruta. Isang malawakang labanan ang sumiklab nang ang mga mandirigma ng tribo ng bundok ay nakipagsagupaan sa mga tagapagtanggol ng kaharian.
Gamit ang kahangahangang kasanayan sa pakikipaglaban at lakas ng mga tribo ng bundok, nagawa ni Haring Qin na madaig ang karamihan sa mga maharlikang sundalo. Kasabay nito, si Shin at ang unang army ay nakatagpo ng isang mabigat na higanteng halimaw habang binabagtas ang lihim na daanan. Sa kabila ng pagharap sa mga unang hamon para talunin ang nilalang, kalaunan ay gumawa si Shin ng isang tiyak na galaw gamit ang kanyang napakalakas na espada, na pinatay ang halimaw. Pagkatapos si Shin at ang unang hukbo ay nakalusot sa Royal Palace na may layuning patayin si Prinsipe Saikyo. Gayunpaman, natuklasan nila si Prinsipe Saikyo na may pagmamalaki na nakaupo sa trono, at mahinahon niyang tinatawag ang isa sa mga pinakabihasang general ng kaharian. Si Shin ay nahaharap sa one-on-one na tunggalian laban kay General G, at mabilis niyang tinanggap ang hamon. Matindi ang sagupaan sa pagitan nila dahil pareho silang nagpakita ng kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ipinakita ni Shin ang higit na determinasyon, kaya sa huli, siya ay nanalo sa tunggalian. Matapos makitang natalo si General G, pinili ni Prinsipe Saikyo na tumakas mula sa palasyo. Ngunit nang marating niya ang pintuan ng palasyo, natuklasan niya ang kanyang sarili na napapaligiran ni Haring Qin at ng hukbo ng tribo ng bundok. Doon, nilabanan ni Haring Qin si Prinsipe Saikyo na puno ng galit at paghihiganti, at mabilis niyang dinaig ang kanyang nakababatang kapatid. Di nagtagal, si General Aoki, na kilala bilang pinakamalakas na general mula sa isang karatig na kaharian, ay lumapit kay Haring Qin at nagtanong tungkol sa sanhi ng labanan. Bilang tugon, sinabi ni Haring Qin ang kanyang determinasyon na bawiin ang trono upang maiwasan ang maling paggamit nito ng mga traidor na individual sa loob ng Royal Palace. Ang sukdulang layunin niya ay pag-isahin ang lahat ng kaharian sa China, itaguyod ang hustisya at kapayapaan sa buong lupain. Nang marinig ng general ang marangal na hangarin ni Haring Qin, ipinangako ni General Aoki ang kanyang suporta at nangakong tutulong sa paggamit ng kapayapaan. Gayunpaman, isang maharlikang general na tapat kay Prinsipe Saikyo ay tumanggi na tanggapin ang tagumpay ni Haring Qin, at mabilis na inutusan ang kanyang mga tropa na salakayin sina General Aoki at Haring Qin. Gayunpaman, nang may hindi natitinag na kumpiyansa, walang kahirap-hirap na tinalo ni General Aoki ang lahat ng mga sundalo sa isang hampas lamang. Sa pagmamasid sa pagpapamalas ng kasanayang ito, ang tapat na general ni Prinsipe Saikyo ay nagalit, at sinusubukan niyang salakayin si Haring Qin. Sa kabutihang palad, mabilis na pumasok si Shin, sinalubong niya ang pagsalakay ng general at mabilis niyang tinalo ang general sa pamamagitan ng indayog ng kanyang espada. Pinuri ni General Aoki ang matapang na pagtulong ni Shin sa hari, na inaakala na balang araw ay babangon siya upang maging isa sa pinakamakapangyarihang general ng kaharian. Kasunod ng pagpuri niya kay Shin, si General Aoki at ang kanyang mga sundalo ay umalis sa kaharian. Ngunit bago sila umalis, nagpakilala si Shin kay General Aoki at hiniling sa kanya na tandaan ang kanyang pangalan. Nang matalo na si Prinsipe Saikyo at ang mga hindi tapat na general sa kaharian, ipinagdiwang ni Haring Qin at ng kanyang hukbo ang kanilang tagumpay, na matagumpay na nabawi ang trono ng royal mula sa mga traidor. Ang mga tribo ng bundok ay nakiisa sa kasiyahan, na isinasaalang-alang ang tagumpay bilang kanilang sariling tagumpay. Bago umalis ang pinuno ng tribo ng bundok sa Royal Palace, binigyan niya si Shin ng isang prestihiyosong espada bilang simbolo ng pasasalamat sa kanyang katapangan at pangako. Ngayon, na may pagkilala mula sa isang pinakamalakas na general tulad ni General Aoki at hawak na niya ang iginagalang na espada mula sa tribo ng bundok, nakita na niya ang isang hakbang na papalapit sa kanya para makamit ang kanyang pangarap na maging isang dakilang general sa hinaharap ng kaharian. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.